kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong slow, sa susunod na administrasyon. Maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Anyway, Kong, si Manong Chavit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang iareglo. Alam ko na ikaw, di kayo magpapaareglo eh. Pero may sumubok na ho ba? Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na ba na iareglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Master, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko, galing sa taas ang mensahe. O ito naman galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyayari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo. Alam mo, dun sa dalawang bagay na yon, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta ang mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas ng sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdi-deliver ng pera. So paano ko makokontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba, wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay, may mga napinsala, may mga negosyong nasira, may mga bahay na nasalanta ng baha, ng bagyo. Yung ba pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. O, pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera. Yung ba wala sa interes ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at maisoli ang pera? Yun lang naman ang sinasabi natin. Ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno. Kung Mike, balikan natin kanina yung yung about dun sa supwena ng NBI. Paano po pag ginamit po ng NBI yan tapos bigla kayong arestuhin? Bigla nilang gamitin na hindi ka sumipot. Alam na natin pwedeng mangyari yun eh. Pwede nila palang gawin. Alam mo, wala akong dyan, Kosay, hindi ako natatakot sa mga pananakot nila. Kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong slow, sa susunod na administrasyon. Maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Pati itong mga DPWH, pag nakita nila yung mga kasama nila, wala naman pala, kaya pala natin to. Magiging tuloy-tuloy na to. Pag hindi po tayo tumindig at tayo'y nagpatakot, wala nang mangyayari. Ganito na ang magiging palakad sa ating bansa. At patuloy na masisira ang bansa natin. Kaya sa akin, sa atin, mga banateros at lahat ng ating mga kasama, huwag po tayong patakot. At doon pa sa mga gustong mga sumama sa atin, sumama po kayo at kailangan po nating lumaban. Wala tayong kaaway na personal. Kahit na po sa politika. Wala akong problema kung anong politika ninyo. Pero itong korupsyon, panagutin natin yung mananagot. Panagutin natin yung mga nagnakaw. At itong pera, kahit papano, hindi naman lahat mababalik pa sa atin, pero kahit papano maibalik natin, magamit ng mga mahirap, magamit ng taong bayan. Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha
at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una sa upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala ninyo yung Abilino versus sa Cuenca. etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. Sorry, 11 po ata sila, pero yung, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Dilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum gagawin nilang ang membership ng Senado gagawin nilang 22 na lang. Sandali Ang ko, mabigat pa, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. for the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin, si Robin Padilla, ikukulong din nila. So, ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So, ang 2/3 doon ay 12. So kung, So, I'm sorry Kong. So ito, Oh. may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So, pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa.
Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado eh. Kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman ho yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve, tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Pero- Patuloy nilang tinatakpan ang katotohanan. Yun ang dapat nating labanan.